Pababain ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-6 na uplift meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Tiu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng uplift framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Matapos ang uplift meeting, nakakatakdaring pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 9th Economy and Development Council meeting mamayang hapon. Layunin na nasabing pagpupulong na himayin ang mga posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing meeting ang pagpapaunlad sa transportation system sa tulong ng mas maayos na railway network. Maliban dito, nakatakdaring talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan. Bilang pangwakas, nakatakda namang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Malacanang mamayang hapon si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Naparito ang Defense Minister upang saksihan ang paglahok ng Japan Self-Defense Forces sa Exercise Balikatan 41-2026 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ni Defense Minister Koizumi sa Pilipinas ay sumisimbolo sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan namang magiging protektibo at makabuluhan ang nakatakdang paghaharap ng Pangulo at ni Defense Minister Koizumi lalo na pagdating sa mga usapin ng bilateral defense relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Gobyernong kumikilos at walang patid na serbisyo, maaasahan ng Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.